ang dalagang nakapag-asawa ng lalaking Pilipino. Kapag pinag-uusapan ang pagpapakasal sa ibang lahi, halos lahat ay nakararanas ng salungatan dahil sa pagkakaiba ng kultura. Lalo na sa mga pamilyang konserbatibo, madalas ay may matinding pagtutol sa dahilang kailangang protektahan ang kanilang mga tradisyon. Ngunit minsan, ang pagtutol na ito ay nagiging napakatindi na nagiging sanhi ng tuluyang pagkasira ng ugnayan sa pamilya. Ganito ang nangyari kay Isabela de la Cruz Montenegro, ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilyang Montenegro ng Espanya, isang pamilyang may 200 taong tradisyon. Nang ipahayag niya ang kanyang pagpapakasal sa isang lalaking Pilipino, sumigaw ang kanyang ama, "Tatapusin mo ba ang 300 taong tradisyon ng ating pamilya para lang sa pagpapakasal sa isang Asyanong yan?" Sa huli, sa loob ng 3 taon, tuluyang naputol ang ugnayan ng mag-ama. Ngunit, ang reaksyon ng mga magulang nang mabalitaan ang kasal ng kanilang anak ay isang bagay na ganap na gumulat sa lahat. Ang mag-asawang Espanyol na aristokrata na dating mababa ang tingin sa Pilipinas at tinatanggihan ang kulturang Asyano ay nagpakita ng pagbabago ng pag-uugali sa loob lamang ng ilang araw na hindi sukat akalain. At ang mas nakakagulat pa ay ang katotohanang habang lumilipas ang panahon, sila pa mismo ang nagmungkahi ng mga kamangha-manghang bagay. Ano nga ba sa Pilipinas ang nagpabago ng ganito sa puso ng mga aristokratang Espanyol na mahigpit na kumakapit sa kanilang 200 taong tradisyon? Ating tunghayan ngayon ang kanilang nakaaantig na paglalakbay na lumampas sa hangganan at maling akala upang maging isang tunay na pamilya. Magandang araw. Ako si Isabela de la Cruz Montenegro. Maaaring hindi ninyo paniwalaan ang kwentong ibabahagi ko. Ito ay ang kwento ng isang anak ng marangal na pamilya sa Espanya na umibig sa isang Pilipino at binago ang lahat, ngunit ito ay totoong nangyari. Lumaki ako malapit sa aming hacienda sa Seville, sa rehiyon ng Andalusia sa Espanya. Ang aming pamilya ay isang marangal na angkan na may kasaysayang higit sa 300 taon. Nagpayaman ang aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon sa pamamagitan ng mga vinyedo o ubasan at negosyo sa real estate. Sina Don Federico Montenegro at Doña Margarita, ang aking mga magulang, ay pinalaki ako bilang isang maipagmamalaking tagapagmana ng aming pamilya. Hanggang sa maging 28 taong gulang ako, ang buhay ko ay dumaloy ayon sa isang nakatakdang script. Mula pagkabata, nakatanggap ako ng perpektong edukasyon para sa mga elite mula sa musikang klasikal, ballet, hanggang sa wikang Pranses. Nakakuha pa ako ng doctorate degree sa International Business Management sa Complutense University of Madrid. Isang buhay na kinaiinggitan ng lahat. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, palagi akong nakakaramdam ng pagkakasakal. Pagkagising ko sa umaga, nakaplano na ang buong araw ko. Sa umaga, pulong tungkol sa pamamahala ng ubasan. Sa hapon, mga social gathering. Sa gabi, hapunan kasama ang pamilya. Paulit-ulit lang ang routine araw-araw. Isabela, ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Montenegro. Huwag mong kalimutan na dapat mong panatilihin ang dangal sa lahat ng oras. Sawang-sawa na akong marinig ang mga salitang iyon mula kay Papa. Ang aking opinyon at damdamin ay hindi mahalaga. Ang karangalan at tradisyon lamang ng pamilya ang may halaga. Lalo na sa usapin ng pag-aasawa, ito ay talagang nakaka-stress. Mayroon ng mga kandidatong pinag-iisipan ng aking mga magulang. Lahat sila ay mula sa mga mararangal na pamilya o anak ng mga mayayamang negosyante. Mula kay Alejandro de Silva, anak ng isang duke sa Madrid, hanggang kay Mateo Fernandez ng isang pamilyang may malaking shipping company sa Barcelona. Isabela, sa susunod na linggo, bakit hindi mo makilala si Alejandro? Mukha siyang disenteng binata. Tuwing sinasabi iyon ni Mama, pakiramdam ko ay hindi ako makahinga, para bang wala akong karapatang magmahal o mahalin. Isa lamang akong kasangkapan para sa isang kasal na para sa kapakanan ng negosyo. Ang pagbabago sa akin ay dumating noong tagsibol ng aking ika-27 na kaarawan. Inimbita ako ng aking kaibigan sa universidad na si Sofia sa kanyang bahay. Doon ko unang nakita ang P-pop. Isabela, tingnan mo ito. SB19, ang pangalan ng grupo mula sa Pilipinas. At ang galing-galing nila. Ang music video na ipinakita ni Sofia ay isang malaking pagkabigla para sa akin. Para sa isang taong lumaki na tanging Bach at Mozart lang ang pinakikinggan, ang ganoong klaseng dinamikong musika ay isang ganap na bagong mundo. Ang malakas na beat at makukulay na sayaw. At higit sa lahat, ang paraan ng kanilang malayang pagpapahayag ng damdamin ay napakakahanga-hanga. Wow, may ganitong klase pala ng musika.
natural na lumabas sa aking bibig. Ang mga sigawan, sabay-sabay na pagkanta, at malayang kapaligiran, mga bagay na hinding-hindi papayagan sa isang classical concert, ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kalayaan. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay, mag-isa akong nagsaliksik pa. Mula sa Ben hanggang sa mga kundiman, pinakinggan ko ang lahat. Nanood din ako ng mga teleseryeng Pilipino. Sa panonood ng isang love story, sa unang pagkakataon ay totoong umiyak ako. Mayroon palang ganitong kalayang pag-ibig. Habang pinapanood ko ang pag-iibigan ng mga tauhan sa drama, kakaibang kilig ang naramdaman ko. Nagsimula akong mangarap na sana ay makapagmahal din ako ng ganoon. Iyon ay isang lihim na hinding-hindi ko masasabi sa aking mga magulang. Patago kong pinuntahan ang isang restaurant ng mga Pilipino sa sentro ng Madrid. Unang beses kong kumain ng adobo at sinigang. Ang lasa ng sabaw ng sinigang ay napakaasim, kaya ilang beses akong uminom ng tubig. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto ko itong ulitin. Ineng, unang beses mo ba sa pagkaing Pilipino? Magiliw na tanong ng may-ari ng restaurant, isang Pilipina. Ang init ng kanyang pagtanggap ay napakasarap sa pakiramdam. Sa bahay, kailangan kong laging maging formal, pero dito, malaya akong nakikitungo sa kanila. Pumunta rin ako ng patago sa isang P-pop concert na ginanap sa Barcelona. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang na mamimili lang ako kasama ang isang kaibigan. Hinding-hindi ko malilimutan ang karanasan sa araw na iyon. Mahal kita, mahal kita. Habang pinapanood ko ang libu-libong tao na nagkakaisa sa pag-cheer at pagkanta, sumigaw din ako hanggang sa mamaos. Sa buong buhay ko, ni minsan ay hindi ko na ipahayag ang aking damdamin ng ganito kalaya. Pag-uwi ko at pagtingin sa salamin, nakita kong napakasaya ng aking mukha. Sa loob ng isang taon, patago akong nahumaling sa kulturang Pilipino. Nagsimula rin akong mag-aral ng Tagalog ng paunti-unti sa sarili ko. Nakahanap ako ng basic Tagalog course sa internet at pinanood ito. Magandang umaga. Salamat po. Mahal kita. Habang nag-iensayo akong mag-isa sa aking silid, nakaramdam ako ng kakaibang pananabik. Nagsimula ring mabuo ang pangarap kong makapunta sa Pilipinas balang araw. Noong taglamig ng aking ika-28 na kaarawan, dumating ang araw na ganap na nagpabago sa aking buhay. Pumunta ako sa isang P-pop convention sa Barcelona, ngunit ng gabing iyon, napunta ako sa isang mapanganib na sitwasyon. Gabi na sa subway nang lapitan ako ng mga lasing na lalaki. Mukhang napansin nila ang aking mamahaling handbag at relo. Hoy, totoo bang Chanel yan? Magkano yan? Mukhang mayaman si senyorita. Nanginginig ako sa takot. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ito. Karaniwan laging may driver na naghahatid at sumusundo sa akin, ngunit sa araw na iyon, mag-isa akong gumamit ng pampublikong sasakyan. At noon, biglang may lumitaw, isang matangkad at maayos manamit na lalaking taga-silangan. Sa perpektong Espanyol, inayos niya ang sitwasyon. Anong ginagawa ninyo rito? Umalis na kayo ngayon din. Tatawag ako ng pulis. Dahil sa kanyang kalmado, ngunit matatag na boses, umalis ang mga lasing. Ang lalaking iyon ay si Miguel Reyes. Okay ka lang ba? Sa susunod, huwag ka nang maglalakad mag-isa ng ganitong oras. Delikado talaga. Nang makita ko ang taos-pusong pag-aalala sa kanyang mga mata, kakaibang tibok ang naramdaman ng aking puso. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang Pilipino ng malapitan at mas gwapo siya kaysa sa inaasahan ko. May taas siyang mga 180 centimeters at maayos ang pananamit. Sa isang 24 oras na kafe sa malapit, nagpasalamat ako sa kanya habang nag-uusap kami. Nalaman kong si Miguel ay isang marketing manager na nagtatrabaho para sa European branch ng Ayala Corporation. Siya ay 30 taong gulang at 2 taon na mula nang dumating galing Pilipinas. Mahilig ka ba sa P-pop? Nauna kong tanong at mukhang nagulat talaga si Miguel. Ha? Isang Espanyola na nakakakilala sa P-pop? Nakakagulat naman. Sa sandaling iyon, nagsinungaling ako. Sinabi kong, isa akong ordinaryong graduate student na mahilig sa kulturang Pilipino. Hinding-hindi ko masabi na galing ako sa isang marangal na pamilya. Fan din ako ng SB19. Interesado talaga ako sa kulturang Pilipino. Talaga, sa Espanya, makakakilala ako ng tulad mo. Parang panaginip. Tuwang-tuwa si Miguel. Ang kanyang dalisay na kagalakan ay napakagandang tingnan. Kung ganoon, tuturuan kita ng totoong Pilipinas. Ang hello ay kumusta sa amin. Habang tinitingnan ko si Miguel na nagbibiro, sa unang pagkakataon ay nakatawa ako ng maluwag at mula sa puso. Ibang-iba siya sa mga lalaking Espanyol na nakilala ko.
Hindi niya alintana ang aking estado sa buhay o sinusubukang magpanggap. Talaga, tuturuan mo ako? Gusto ko talagang matuto ng Tagalog, siyempre. Pero sa isang kondisyon, gusto ko ring matuto pa ng Espanyol. Magtulungan tayo, di ba? Natural naming ipinagpalitan ang aming mga contact number. Nang maisave ko ang pangalang Miguel Reyes sa aking telepono, hindi ko alam kung bakit ako kinilig. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, palaging si Miguel ang nasa isip ko. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito. Kinakabahan, kinikilig, at gusto siyang makita ulit. Ito na kaya ang simula ng pag-ibig? Matapos naming magpalitan ng contact ni Miguel, araw-araw na kaming nag-uusap sa mensahe. Sa simula, ang pag-aaral ng Tagalog ang aming dahilan, ngunit unti-unti, nagsimula kaming magbahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Kanina sa opisina, sinabi ng kasamahan kong Espanyol na ayaw niya ang amoy ng bagoong. Medyo nalungkot ako. Habang binabasa ko ang mensahe mula kay Miguel, kumirot ang aking puso. Mas naging maingat ako. Iniisip kung ano ang iisipin niya kung malaman niyang isa akong Espanyola. Hindi naman lahat ng Espanyol ganyan. Ako, gustong-gusto ko ang bagoong. Hindi iyon kasinungalingan. Talagang natutunan ko ng mahalin ang bagoong. Ngunit ang pagtatago ng aking tunay na pagkatao ay naging isang pabigat sa akin. Ang aming unang opisyal na date ay sa isang maliit na restaurant ng mga Pilipino sa sentro ng Madrid. Si Miguel mismo ang pumili ng lugar at talagang masarap. Isabela, ang galing mo nang kumain gamit ang kamay. Noong una, hirap ka pa. Nasiyahan ako sa papuri ni Miguel. Ang totoo, patago akong nag-ensayo sa bahay. Naghanap pa ako sa YouTube kung paano ang tamang paraan ng kamayan. May sinabi sa Tagalog ang may-ari ng restaurant kay Miguel at namula ang mukha niya. Anong sinabi niya? Wala. Sabi niya, ang ganda daw ng girlfriend ko. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, talagang bumilis ang tibok ng puso ko. Girlfriend? Hindi pa naman kami, pero kakaiba ang pakiramdam. Mula noon, 3 beses sa isang linggo na kaming nagkikita. Palaging iniisip ni Miguel na isa akong graduate student na maraming alam sa kulturang Espanyol, kaya marami siyang tinatanong tungkol sa Espanya. Talagang strikto sa oras ang mga Espanyol, no? Oo, tama ka. Sa Espanya, talagang bastos kung mahuhuli ka sa usapan. Ang mga tanong na tulad nito ay hindi mahirap. Ito ang kulturang kinalakihan ko. Ngunit, kapag tungkol na sa aking personal na buhay, kailangan kong laging mag-ingat. Kumusta ang pamilya mo? Anong trabaho ng mga magulang mo? Mga ordinaryong empleyado lang. Walang espesyal. Tuwing sumasagot ako ng ganyan, bumibigat ang aking pakiramdam. Ayaw na ayaw kong nagsisinungaling. Habang lumilipas ang mga panahon, lalong lumalim ang aming ugnayan. Talagang napakabait na tao ni Miguel. Nang magkasakit ako, dinalhan niya ako ng lugaw na luto niya. Tuwing stress ako, nagre-rekomenda siya ng mga teleseryeng Pilipino at sabay naming pinapanood. Isabela, mukhang matamlay ka ngayon. May problema ba? Isang araw, pagkatapos kong makausap ang aking mga magulang sa telepono at ako'y nalungkot, tinanong ako ni Miguel. Binuksan na naman kasi ng aking mga magulang ang usapin ng pag-aasawa. Wala naman. Pagod lang ako. Kung ganoon, magpahinga ka na lang sa bahay ngayon. Bibili ako ng masarap na pagkain. Habang kumakain kami ng mga pagkaing Pilipino na binili ni Miguel at umiinom ng tsaa, sabay kaming nanood ng teleserye. Sa sandaling iyon, napakasaya ko. Ang ganitong natural na date ay isang ganap na bagong karanasan para sa akin. Ngunit ang kaligayahang iyon ay panandalian lamang. Isang araw, biglang sinabi ni Miguel na may seryosong mukha. Isabela, kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Nang marinig ko iyon, parang huminto ang mundo ko. Biglaan, hindi ko maintindihan. Bakit? Anong nangyari bigla? May utos mula sa head office. Ang proyekto dito sa Espanya ay natapos ng mas maaga sa inaasahan at kailangan kong bumalik sa Pilipinas bago matapos ang susunod na buwan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Sa loob lamang ng kalahating taon, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong pagmamahal tapos kailangan na naming maghiwalay. Paano na tayo? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ang makilala ka, Isabela, ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko sa Espanya. Nangingilid na rin ang luha ni Miguel. Lalo akong nasaktan nang makita ko siyang ganoon. Kaya natin ang long-distance relationship. May video call at messaging naman ngayon. Pero, Isabela, kailangan mong manirahan sa Espanya at ako naman sa Pilipinas. Okay lang. Kung mahal mo ang isang tao, hindi hadlang ang distansya. Habang sinasabi ko iyon, iba ang nasa isip ko.
Posible kayang ako ang pumunta sa Pilipinas? Ngunit hindi ko masabi ang mga salitang iyon. Nang araw na aalis si Miguel, hinatid ko siya sa Adolfo Suarez Madrid Barajas Airport. Hanggang sa sandaling iyon, nagpapanggap pa rin akong isang ordinaryong German graduate student. Tumawag ka lagi ha, at saka, kahit kailan, bumisita ka sa Pilipinas. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay na Pilipinas. Oo, pupunta ako, pangako. Habang nagkayakapan kami sa aming pamamaalam, pareho kaming umiiyak. Hindi ko akalain na ganito kasakit ang isang pamamaalam. Kahit na bumalik na siya sa Pilipinas, araw-araw pa rin kaming nag-uusap. Medyo mahirap dahil sa time difference, pero walang araw na hindi kami nagmensahe. Isabela, hindi mo ba nami-miss ang Pilipinas? Mas maganda pa ito kaysa sa nakikita mo sa mga teleserye. Talaga? Anong maganda diyan? Masarap ang pagkain, mababait ang mga tao, at lalo na ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Napakaganda. Sana mapanood natin iyon ng magkasama. Tuwing nakakatanggap ako ng ganoong mensahe, lalong lumalaki ang aking kuryosidad sa Pilipinas. Gusto ko na talagang pumunta. Ngunit ang problema ay ang aking mga magulang. Kapag sinabi kong maglalakbay ako sa ibang bansa, tiyak na tatanungin nila kung saan at sino ang kasama. Kung sasabihin kong mag-isa akong pupunta sa Pilipinas, siguradong hindi sila papayag. Kaya gumawa ako ng maliit na kasinungalingan. Sinabi kong magbabackpack ako sa Southeast Asia kasama ang mga kaibigan sa universidad. Pupuntahan daw namin ang Pilipinas, Vietnam at Thailand. Isabela, hindi ba delikado sa Asia? Hindi ka naman mag-isang pupunta, di ba? Mama, kasama ko po ang mga kaibigan ko. At saka, ligtas na sa Asia ngayon. Inaabot ng 1 linggo bago ko nakumbinsi si Mama. Mas mahigpit si Papa. Kailangan mo pa bang pumunta sa ganoong kalayong lugar? Marami namang magagandang lugar dito sa Europa. Papa, di ba't maganda ring maranasan ang iba't ibang kultura habang bata pa? Makakatulong din ito sa kurso ko. Naging kapaki-pakinabang ang dahilan kong nag-aaral ako ng international business. Sa huli, nakuha ko ang pahintulot ng aking mga magulang at nag-book ako ng flight papuntang Pilipinas. Nang sabihin ko kay Miguel na pupunta ako, tuwang-tuwa siya. Talaga? Kailan ka darating? Susunduin kita sa airport. Sa Biyernes, 2 linggo mula ngayon. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Ano ka ba? Pupunta si Isabela sa Pilipinas. Siyempre kailangan kitang itour. At sa gayon, sa unang pagkakataon, nakatapak ako sa lupa ng Pilipinas. Mula sa pagbaba ko sa NAIA, lahat ay bago at nakakamangha. Mas moderno at malinis pa ito kaysa sa inaasahan ko. Naghihintay si Miguel sa airport at napakasaya kong makita ang kanyang mukha pagkatapos ng ilang buwan. Ngunit kasabay nito, kinakabahan din ako. Ngayon na mararanasan ko na talaga ang kulturang Pilipino sa Pilipinas, nag-alala ako kung makaka-adjust ba ako. Isabela, dumating ka nga talaga, parang panaginip. Nang ngumiti ng malapad si Miguel at niyakap ako, nawala lahat ng aking alalahanin. Naisip ko, basta kasama ko ang taong ito, magiging okay ang lahat. Kumusta ang Pilipinas? Ang ganda ng airport, no? Nagulat talaga ako, parang mas moderno pa kaysa sa Espanya. Sa sumunod na 2 linggo, ipinakita sa akin ni Miguel ang lahat tungkol sa Pilipinas. Ang kadakilaan ng Intramuros, ang sigla ng Bonifacio Global City, BGC, ang sopistikadong kapaligiran ng Greenbelt, at ang magandang paglubog ng araw sa Manila Bay, lahat ay kahanga-hanga. Lalo na ang kabaitan ng mga Pilipino ang nag-iwan ng malaking impresyon sa akin. Kapag naliligaw ako, magiliw silang nagtuturo ng direksyon at sa mga restauran, mabuti ang kanilang serbisyo. Ibang-iba sa formalidad na nararamdaman ko sa Espanya. Talagang magandang bansa ang Pilipinas. Hindi ko inakala na ganito kababait ang mga tao. Masaya akong nagustuhan mo, Isabela. Nabawasan na siguro ang mga maling akala mo tungkol sa Pilipinas. Noon ko napagtanto, hindi ko namamalayan, mayroon pala akong mga prejudice tungkol sa Pilipinas at kung gaano kamali ang mga iyon. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Habang papalapit ang araw ng aking pag-uwi, pareho kaming nalulungkot ni Miguel. Isabela, sa susunod, magtagal ka pa sana. Marami pa akong gustong ipakita sa iyo. Oo, babalik ako, pangako. Nag-enjoy talaga ako. Ngunit sa isip ko, iba ang iniisip ko. Paano kung sa susunod, hindi na ako bibisita, kundi titira na ako sa Pilipinas? Isang mapangahas na ideya. Pagbalik ko sa Espanya, palaging nasa isip ko ang mga alaala sa Pilipinas. At unti-unti, nabuo ang isang kasiguruhan. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Gusto kong makasama si Miguel
At pagkatapos kong magdesisyon na manirahan sa Pilipinas, tinawagan ko ang aking mga magulang. Ngunit ang kanilang reaksyon ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan ko. Isabela, sabi mo 6 na buwan lang, mahigit 1 taon na, kailan ka babalik? May halong pag-aalala at galit sa boses ni Mama. Naglakas loob akong sabihin ang totoo. Mama, gusto ko pa pong manirahan dito sa Pilipinas. Maganda po ang takbo ng trabaho ko dito at masaya po talaga ako. Ano? Isabela, nasa tamang pag-iisip ka ba? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Montenegro. Si Papa ang kumuha ng telepono at nanginginig ang kanyang boses. Matagal ko nang hindi nakitang ganito kagalit si Papa. Papa, gusto ko pong mamuhay para sa sarili ko. Dito, pakiramdam ko ay isang taong tunay na kailangan. Kalokohan. Umuwi ka na sa Espanya ngayon din. Anong gagawin mo dyan? Noon, naghulog ako ng mas malaking bomba. Sinabi kong may relasyon kami ni Miguel. At saka, may kasintahan po ako, isang Pilipino. Ganap na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, dumating ang pasabog na reaksyon ng aking ama. Pilipino, nasisiraan ka na ba ng bait? Tatapusin mo ba ang 300 taong tradisyon ng ating pamilya sa ganyang paraan? Papa, mabuting tao po si Miguel. Mahal na mahal niya ako. Mahal. Baka naman lumapit lang yang lalaking yan sa'yo dahil sa pera mo. Mag-isip-isip ka nga. Talagang nakakagulat. Ni minsan ay hindi pa nakikita ni Papa si Miguel, ngunit mayroon na siyang ganoong prejudice. Ang mas nakakainis ay ang katotohanang hindi alam ni Miguel ang tunay kong pagkatao. Papa, hindi niyo po kilala si Miguel. Bakit niyo po nasasabi yan? Hindi ko kailangang makilala. Akala mo ba hindi ko alam ang mga diskarte ng mga taga-silangan para makalapit sa mga babaeng taga-kanluran? Nang marinig ko iyon, lubos akong nadismaya. Ang amang hinahangaan ko ay may ganitong racist na pag-iisip pala. Muling kinuha ni Mama ang telepono at nanginginig ang kanyang boses. Isabela, pakinggan mo si Mama. Hindi ka nasa tamang pag-iisip ngayon. Anong ginawa nila sa'yo sa bansang yan? Mama, masaya po ako. Sa unang pagkakataon, nabubuhay ako para sa sarili ko. Masaya, tinatalikuran mo ang ating pamilya. Naiintindihan mo ba? Ang mga salitang iyon ay talagang tumusok sa aking puso. Nasaktan ako nang sabihing tinatalikuran ko ang aking pamilya. Hindi ko po kayo tinatalikuran. Gusto ko lang pong mabuhay para sa sarili ko. Sarili mong buhay. Nakatakda na ang buhay mo. Pipili ka kina Alejandro o Mateo. Magpapakasal at ipagpapatuloy ang pamilya. Habang nakikinig, pakiramdam ko ay nasasakal ako. Hindi mahalaga ang opinyon ko. Tanging interes lang ng pamilya ang iniisip nila. Kung ganoon, hahayaan ko na lang ang sarili ko. Dahil hindi nyo naman iniisip ang kaligayahan ko. Isabela, anong klaseng pananalita yan sa magulang mo? Sumigaw si Papa sa galit. Dahil doon, hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Ano pong gusto nyong gawin ko? Habang buhay akong magiging manika ng pamilya, isipin mo na lang na wala na kaming anak. Gawin mo ang gusto mo. At ibinaba ang telepono. Pagkatapos noon, tuluyan nang naputol ang aming ugnayan. Talagang nagulat ako. Hindi ko inakalang gagawa ako ng ganitong desisyon. Nang sabihin ko ito kay Miguel, labis niya akong inalo. Ngunit kasabay nito, mukhang nakakaramdam din siya ng guilt. Isabela, dahil sa akin, nahiwalay ka sa pamilya mo. Pasensya ka na. Hindi ito kasalanan ni Miguel. Mangyayari at mangyayari rin ito. Pero mahalaga ang pamilya. Hindi ka ba magsisisi sa huli? Lalo akong nasaktan sa nag-aalalang mukha ni Miguel. Ngunit, buo na ang desisyon ko. Mabubuhay ako para sa sarili ko. Lumipas ang 2 taon pa. Sa panahong iyon, nagsikap akong mabuti sa Pilipinas. Halos perpekto na ang aking Tagalog at matagumpay kong pinatakbo ang aking consulting firm. Na-promote din si Miguel bilang manager at nagkaroon kami ng matatag na pundasyon. Isang hapon, habang naglalakad kami sa isang parke, napakaganda ng paglubog ng araw at kahanga-hanga ang sinag nito sa dagat. Isabela, biglang tawag ni Miguel sa pangalan ko. Nang lumingon ako, nakaluhod siya. May hawak siyang maliit na kahon. Pakasalan mo ako. Sa loob ng 3 taon na pagmamasid sa iyo, nakasiguro ako, hindi ko kayang isipin ang buhay ko nang wala ka. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko. Nang buksan niya ang kahon, isang napakagandang singsing ang nasa loob. Kumikinang ang diamante sa ilalim ng papalubog na araw. Oo, papayag ako. Walang alinlangan kong sagot. Nang tumayo si Miguel at mahigpit akong niyakap, napakasaya ko. Nagpalakpakan pa ang mga tao sa paligid.
Napakasaya ko. Kasama si Isabela, pakiramdam ko kaya kong gawin ang lahat. Ako rin, mahal na mahal kita. Habang naghahalikan kami ng malalim, naramdaman kong nagsisimula na ang isang bagong buhay. Ngunit kasabay nito, nag-aalala rin ako. Paano ko sasabihin ang balitang ito sa aking mga magulang? Makalipas ang ilang araw, naglakas loob akong sabihin sa aking mga magulang ang balita ng aming kasal. Nanginginig ako sa pagtawag pagkatapos ng 2 taon. Mama, ako po ito, si Isabela. Isabela, nasaan ka ngayon? May halong pananabik at galit sa boses ni Mama. Naisip ko kung gaano niya ako na-miss sa loob ng 2 taon. Nasa Pilipinas po ako at magpapakasal na po ako. Sandaling katahimikan, tapos nagsimulang humikbi si Mama. Magpapakasal? Sa Pilipinong yan? Opo, pakakasalan ko po si Miguel. Kinuha ni Papa ang telepono at galit na galit siya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Pagkatapos mo kaming lokohin ng 2 taon, ngayon magpapakasal ka pa sa bansang yan. Papa, masaya po talaga ako. Mabuting tao po si Miguel. Mabuting tao. Tatapusin mo ang 300 taong tradisyon ng ating pamilya sa pagpapakasal sa isang Asyanong yan? Nang marinig ko iyon, nainis talaga ako. Hanggang ngayon, ganoon pa rin ang tingin niya kay Miguel. Papa, ni minsan hindi niyo pa nakikita si Miguel. Bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Hindi ko na kailangang makita. Kung magpapakasal ka sa lalaking yan, isipin mo na lang na wala na kaming anak. Sige po, kung ganoon iisipin ko na lang din na wala na akong mga magulang. Emosyonal kong sagot. At muling naputol ang tawag. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng matagal. Kahit gaano ako kahanda, masakit pa ring isipin na tuluyan nang masisira ang ugnayan ko sa aking mga magulang. Lumapit si Miguel at inalo ako. Okay lang yan, Isabela. Sa paglipas ng panahon, maiintindihan din nila tayo. Talaga kaya? Galit na galit si Papa. Kung ipapakita natin sa kanila na tunay tayong nagmamahalan, balang araw, bubuksan din nila ang kanilang mga puso. Naging aliw ang mga salita ni Miguel, ngunit mabigat pa rin ang aking puso. Ngunit ito na ang landas na pinili ko. Nagpasya akong hindi magsisisi. Habang naghahanda kami sa kasal, maraming nangyari. Una, kailangan kong sabihin kay Miguel ang aking tunay na pagkatao. Sa loob ng 3 taon, nagsinungaling isa akong ordinaryong graduate student, ngunit naisip kong oras na para sabihin ang totoo. Isang gabi, maingat kong sinimulan ang usapan. Miguel, mayroon akong inililihim sa'yo. Ano yon? Seryoso yata ang mukha mo. Ang totoo, hindi ako ordinaryong graduate student. Galing ako sa isang napakayamang pamilya sa Espanya. Gaano kayaman? Ang aking ama ay isang aristokrata. Narinig mo na ba ang pamilya Montenegro? Mukhang gulat na gulat si Miguel. Sandali siyang hindi nakapagsalita, tapos nagtanong, ibig sabihin, isa kang tunay na maharlika? Oo, kaya mas lalong tumututol ang mga magulang ko. Gusto nilang magpakasal ako sa kapwa ko aristokrata. Wow, ibig sabihin, isang prinsesa pala ang kasintahan ko. Nagbiro si Miguel, ngunit mukhang komplikado ang kanyang ekspresyon. Pero hindi iyon mahalaga. Gusto kong mamuhay bilang si Isabela lang, kasama si Miguel. Salamat sa pagsabi mo sa akin ng totoo. Pasensya na, dapat sinabi ko agad. Okay lang, naiintindihan ko. Siguradong mahirap sabihin sa simula. Gumaan ang loob ko nang maintindihan ako ni Miguel. Ngunit kasabay nito, mukhang mas nakakaramdam siya ng malaking pressure. Samantala, sa Espanya, isang di inaasahang bagay ang nangyayari. Patagong tinitingnan ni Doña Margarita, ang aking ina, ang aking social media at sinusubaybayan ang aking buhay sa Pilipinas. Sa simula, galit ang naramdaman niya, ngunit unti-unti, nang makita niya kung gaano ako kasaya, nagsimulang magbago ang kanyang puso. Nagsimula rin siyang magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Nang malaman niya ang tungkol sa mga pandaigdigang kumpanya tulad ng San Miguel at Ayala at mga P-pop artist tulad ng SB19, napagtanto niyang mas maunlad pala ang Pilipinas kaysa sa inaakala niya. Lalo na, ayon sa kanya, na humaling siya sa mga kundiman na narinig niya sa YouTube. Habang pinakikinggan niya ang mga kanta tulad ng Dahil sa iyo at maalaala mo kaya, naantig daw siya sa emosyon ng musikang Pilipino. Mahal, sigurado ka bang hindi tayo pupunta sa kasal ng ating anak? Maingat na tanong ni Mama kay Papa. Ang totoo, miss na rin ako ni Papa, ngunit dahil sa pride, hindi niya ito ipinapakita. Sige na nga, patago lang tayong pupunta para makita, huwag kang magpapahuli. At nagsimula silang magplano ng lihim na paglalakbay sa Pilipinas.
Siyempre wala akong kaalam-alam. Habang papalapit ang araw ng kasal, sobrang excited ako, ngunit kasabay nito, may lungkot din. Isang kasal na wala ang aking mga magulang kahit gaano ako kahanda, malungkot pa rin. Isabela, okay ka lang? Mukhang matamlay ka ngayon. Nag-aalalang tanong ni Miguel. Oo, okay lang. Naalala ko lang sina mama at papa. Pasensya ka na. Magsisikap ako ng husto. Balang araw, matatanggap din nila tayo. Malaking aliw ang mga mabubuting salita ni Miguel. Ngunit wala akong pagsisisi sa aking desisyon. Sa umaga ng araw ng kasal, maaga akong nagising at halo-halo ang aking nararamdaman. Masaya, ngunit sa isang banda, malungkot. Nakakalungkot na sa pinakamahalagang araw ng aking buhay, wala ang aking mga magulang. Habang inaayusan ako, muntik nang tumulo ang luha ko habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang ganda ko sa aking wedding dress, ngunit parang may kulang. Isabela, ang ganda-ganda mo. Baka himatayin ang groom mo mamaya. Sinubukan ng makeup artist na pagaanin ang aking loob, ngunit paulit-ulit na naninikip ang aking dibdib. Sa sasakyan papunta sa San Agustin Church sa Intramuros, nakausap ko si Miguel sa telepono. Isabela, handa ka na? Sobrang kinakabahan ako. Kinakabahan din ako, pero masaya. Ikakasal na talaga tayo, parang panaginip. Naramdaman ko ang pananabik sa boses ni Miguel at medyo gumaan ang aking pakiramdam. Pagdating namin sa simbahan, napakaganda ng ayos. Ang aisle ay pinalamutian ng puti at rosas na mga rosas. Ngunit habang mag-isa akong nakaupo sa bridal room, bumalik ang lungkot. Bigla, naging maingay sa labas ng simbahan. Sumilip ako sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari. At nakita ko si Miguel na may kausap, isang matangkad at eleganteng mag-asawang may edad. Pamilyar ang kanilang dating. Hindi kaya. Nang tingnan kong mabuti, nagulat ako. Ang aking mga magulang, hindi ako makapaniwala kung paano sila nakarating sa Pilipinas. Nang makita kong magalang na kinakausap ni Miguel ang aking mga magulang sa matatas na Espanyol, uminit ang aking puso. Kayo po ba ang mga magulang ni Isabela, Don at Doña Montenegro? Isang malaking karangalan po na makilala kayo. Kita kong nagulat si Mama sa magalang na pagbati ni Miguel. Marahil, nagulat sila sa pagkatao ni Miguel. Don Federico, Doña Margarita, maraming salamat po sa pagpunta. Alam niyo po ba kung gaano kayo na-miss ni Isabela? Labis po siyang nalungkot nang sabihin niyang hindi kayo darating. Nang marinig ko iyon, nakita kong nangingilid ang luha ni Mama. Naisip ko kung gaano niya ako na-miss at kumirot ang aking puso. Masyado kaming naging matigas ang ulo. Patawarin mo kami. Narinig ko ang nanginginig na boses ni Mama. Si Papa rin ay tila lumambot na ang ekspresyon. Wala po iyon. Naiintindihan ko po. Kung ako man po ang nasa posisyon ninyo, mag-aalala rin po ako. Ngunit, mahal na mahal ko po si Isabela at ipinapangako kong paliligayahin ko siya habang buhay. Naramdaman kong natitinag ang puso ng aking mga magulang sa mga taos pusong salita ni Miguel. Dali-dali akong lumabas mula sa bridal room at tumakbo palapit sa kanila. Mama! Papa! Dumating po talaga kayo! Parang panaginip nang yakapin ko sila. Sobrang na-miss ko ang aking mga magulang na 2 taon kong hindi nakita. Isabela, patawarin mo kami. Nagkamali talaga si Mama. Umiyak si Mama habang mahigpit akong niyayakap. Si Papa rin ay tila pinipigilan ng luha. Okay lang po. Ang mahalaga ay nandito kayo. Salamat po. Masyado kaming walang alam tungkol sa Pilipinas at puno ng maling akala. Mula sa airport hanggang dito, nagulat kami. Naantig ako nang makita kong inaamin ito ni Papa. Agad naming inihanda ang damit para sa aking mga magulang at nakadalo sila sa kasal. Nang makita ko silang nakaupo sa upuan para sa pamilya, naramdaman kong naging perpekto ang aking kasal. Nagsimula ang seremonya at habang naglalakad ako sa aisle kasama si Papa, napakasaya ko. Ang pag-iyak ni Miguel nang makita ako sa aking wedding dress ay napakakaibig-ibig. Mahal kita. Habang buhay, mahal din kita. Nang isinuot namin ang mga singsing at naghalikan, nagpalakpakan ang mga bisita. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ako na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Sa reception pagkatapos ng kasal, may mas malaki pang sorpresa. Dumating ang ama ni Miguel at isang taong hindi ko inaasahan. Magandang hapon. Ako ang ama ni Miguel, si Antonio Reyes. Nagulat ang aking mga magulang sa kanyang disente at marangal na anyo. Mukhang malaki na ang ipinagbago ng aking anak habang naninirahan sa ibang bansa. Sinadya kong hayaan siyang magkaroon ng karanasan sa ibang larangan maliban sa medisina para matuto siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pero hindi ko inakalang makakahanap siya ng ganito kahusay na mapapangasawa.
Noon, lalong nagulat ang aking mga magulang nang makita nila ang mga bisita na bumabati kay Dr. Reyes. Karamihan sa mga bisita ay mga doktor at propesyonal sa larangan ng medisina. Kami po ay nagtatrabaho sa isang larangan kung saan buhay ng tao ang nakasalalay, kaya mas pinahahalagahan namin ang pagkatao at responsibilidad kaysa sa pera. Labis kong ikinagagalak na nagtagumpay si Miguel sa sarili niyang pagsisikap at nakahanap pa ng tunay na pag-ibig. Noon ko lang nalaman na hindi lang basta nagtagumpay si Miguel sa sarili niyang sikap, kundi sinunod niya ang patakaran ng kanyang mga magulang na maging independent sa ibang larangan. At ang pamilya ni Miguel ay mas mayaman pa kaysa sa amin. At higit sa lahat, isang pamilyang may marangal na propesyon na nagliligtas ng buhay. Talagang gulat na gulat ang mukha ni Papa. Mukhang napagtanto niya kung gaano kamali ang lahat ng kanyang prejudice. Lubos po akong humihingi ng paumanhin. Masyado po akong ignorante. Wala po iyon. Natural lang na mag-alala kayo. Ngayon, iisang pamilya na tayo. Kaya magkita-kita po tayo ng madalas. Talagang naantig si Papa sa kabaitan ni Dr. Antonio Reyes. Pagkatapos ng reception, nagkaroon kami ng pagkakataong magkasama-sama. Dahil 2 taon kaming hindi nag-usap, napakarami naming gustong pag-usapan. Isabela, hindi namin alam na ganito kakasaya sa Pilipinas. Patawarin mo kami. Mama, okay na po. Ang mahalaga, dumating kayo. At si Miguel, napakabuting binata. Gaano kami nabulag sa aming mga maling akala. Tuwang-tuwa ako na tinanggap na ng aking mga magulang si Miguel. Sa sumunod na linggo, namasyal kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kasama ang aking mga magulang. Nagsuot kami ng Filipiniana sa Intramuros at nagpakuha ng litrato at namili sa Greenbelt. Kumain din sila ng inihaw na manok at uminom ng beer sa tabi ng dagat at naranasan din nila ang mag-relax sa isang beach resort sa Palawan. May ganitong kultura pala, kakaiba. Wala nito sa Espanya, sabi ni Papa habang namamangha sa ganda ng beach. Si Mama naman ay nahumaling sa mga tradisyonal na kakaning Pilipino. Habang kumakain kami ng bibingka at puto bumbong, mukha siyang napakasaya. Napakabait ng mga tao sa bansang ito. Kahit sinong makasalubong namin sa daan, lahat ay magiliw. Habang nakikita kong unti-unting nahuhulog ang loob ng aking mga magulang sa Pilipinas at sa mga Pilipino, nakaramdam ako ng malaking pagmamalaki. Ang totoo, plinano naming mag-honeymoon sa Espanya para formal na makapagpakilala kay Miguel sa aming pamilya at magkaayos. Dahil dumating na sila sa Pilipinas, naisip kong mas maganda kung sabay-sabay kaming pupunta sa Espanya. Mama, Papa, plano po talaga naming mag-honeymoon sa Espanya. Gusto niyo po bang sumama? Gusto ko pong ipakita ng maayos kay Miguel ang Espanya. Talaga? Kung ganoon kami na mismo ang magiging tour guide ninyo. Tuwang-tuwa si Mama. Si Papa rin ay sabik na ipakita kay Miguel ang magagandang lugar sa Espanya. At makalipas ang 1 linggo, sabay-sabay kaming bumiyahe patungong Espanya. Sa pagkakataong ito, ang aking mga magulang na mismo ang naging gabay at ipinakita ang magagandang lugar. Ang tanawin ng kabundukan mula sa isang kastilyo ay napakaganda. Habang namamangha si Miguel sa ganda ng Espanya, mukhang proud na proud ang aking mga magulang. Sa aming mga ubasan sa tabi ng ilog Guadalquivir, ipinaliwanag nila ang kasaysayan ng aming pamilya. Seryosong nakinig si Miguel at nagtanong ng marami. Napakagandang lugar. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit na-miss ito ni Isabela. Pero napakaganda rin ng Pilipinas. Kailangan nating bumisita doon ng madalas. Kakaiba na makitang nami-miss ni Mama ang Pilipinas. Ang hapunan sa aming hacienda sa Seville ay napakaromantiko. Miguel, mula ngayon, bahagi ka na ng pamilya Montenegro. Ituring mo itong sarili mong tahanan. Naantig si Miguel sa mga salita ni Papa. Miguel, maraming salamat sa pagpapasaya sa aming anak. Mula ngayon, tunay ka na naming anak. Ito ang sandali kung kailan opisyal na tinanggap ni Papa si Miguel. Yumuko ng malalim si Miguel at nagpasalamat. Papa, Mama, habang buhay kong paliligayahin si Isabela. At magiging tulay din po ako sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Isang napaka-emosyonal na sandali. Sa wakas, naramdaman kong kami ay isang tunay na pamilya na. Makalipas ang 1 taon ng aming kasal, isang napakasayang balita ang dumating. Nagbuntis ako. Nang sabihin namin ito sa aking mga magulang, tuwang-tuwa sila. Talaga, magiging lolo't lola na kami. Humagulgol si Mama sa kabilang linya at sinabi niyang nagsimula na siyang mag-aral ng Tagalog. Para daw maturuan niya ang kanyang apo ng Espanyol at makausap din sa Tagalog. Naantig ako. Si Papa naman daw ay nahumaling sa sining ng Barong Tagalog at nag-aaral tungkol dito.
Nang isilang ang aming anak, naging abala ngunit masaya ang aming mga araw. Bawat 6 na buwan, pumupunta ang aking mga magulang sa Pilipinas para alagaan ang kanilang apo at kami rin ay madalas bumisita sa Espanya. Lola, kumusta po? Lolo, buenos dias. Kakaibang tingnan ang aming anak na lumalaking sabay na natututo ng Tagalog at Espanyol. Ang aking mga magulang ay labis na ipinagmamalaki na ang kanilang apo ay nagsasalita ng 2 wika. Isang araw, sinabi sa akin ni Mama, "Isabela, mali ako. Ang natagpuan mo ay hindi lang simpleng pag-ibig, kundi ang tunay na buhay." Mama, ngayon naiintindihan ko na rin po. Tayo ay isang tunay na pamilya. Lumilikha tayo ng isang magandang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Noong nakaraang bisperas ng Pasko, nagtipon ang buong pamilya sa aming hacienda sa Seville. Ako at si Miguel, ang aming mga magulang, at ang aming anak na malayang nagsasalita ng Tagalog at Espanyol. "Mahal ko kayo, te quiero." Napatawa ang buong pamilya sa dalisay na sigaw ng aming anak. Magkaiba man ang wika, iisa lang ang pag-ibig. Sa isang maniebeng gabi ng taglamig sa Espanya, ang isang tunay na pandaigdigang kwento ng pag-ibig ay ganap na nabuo. Ngayon, kapag iniisip ko, dahil sa lahat ng mga salungatan at paghihirap, mas lalo kaming naging isang mahalagang pamilya. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong mahalagang oras. Asahan ang mas malalim pang mga kwento sa hinaharap.